Kumusta ho kayo dyan? Kumusta ho mga ginang ng tahanan? Kumusta ho mga retired? Kumusta ho yung mga OFW? Kumusta ho yung mga, sabihin na ho natin mga, ayan ho, panggabi. Kumusta ho yung mga call center representatives? Na mga sila ho, depende ho, may pasok kuminsan sa linggo. Miss naman ho yung iba dyan panghapon mamaya. So, let's do it this way. Monday ho ngayon. Anyway, umpisahan ho natin. Ready na ho ba kayo? Kumusta ho yung Sunday ho ninyo? Kumusta yung balita na sundan nyo na ba? Okay. Ako ho naniniwala mga bossing na eto hong papasok na administrasyon. Nakasentrong topic ho natin dito kasi hindi pa nag-uumpisa eh. Hindi ho ba? So everybody's waiting and a lot of people are saying, change is here. Kaya lang, hindi pa ho nila na natatamasa. Although, unti-unti. Nakikita niyo ho ba mga bossing, yung mga pulis ho natin, aktibo ho ngayon. And I do appreciate, nakikita ko ho yung mga pulis natin, policewoman man yan, policeman, nakalat ho sila sa kalye. Kaya naman palang gawin eh. Bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang kayo? Kung saan lalayas ng mga, kaya naman palang gawin. Bakit hindi nyo ginawa? I'm sure nagpapasikat hutong iba. I'm sure kumbaga, nagtatawag ng pansin doon sa itaas na, viable kami, kaya namin. Kaya lang yung dati kasi nakaupo niya na lalayas na lang, hindi naman gusto ganun eh. Kaya naman pala. Mel Sarmiento, DILG Secretary, outgoing. Kaya mo naman palang gawin yung mga pulis ikalat, yung mga curfew na yan, yung mga kuminsan, nira-round off nyo yung mga palaboy-laboy sa lansangan na hindi naman sa kinukuha natin. Bagkus nilalagay lang sila sa lugar na medyo hindi ho yung pakalat-kalat. Kaya naman pala gawin. Ang isang bagay lang ho aking nakita, itong si Dinky Sulaiman, lalayas na lang tong si stick ng hair niya na parang, kuminsan subukan mo naman yung kulay green para maging peacock. Nagsalita ho siya, violation of human rights daw ho yung basta't kinukuha ng mga tao sa lansangan. Come on! What is this? Kasi ikaw, DSWD, kayo, ako ho hindi mag-lecture Monday. How come during those times na nandoon ka nakaupo kayo, hindi nyo ginagawa? Ngayon yung incoming, ngayon nagpapakitang gilas dahil unang-una, mga lame duck na rin naman kayo. Magsilayas na nga kayo, wag na kayo magantay ng 30. Sus Mariosep, ang mga taong kating-kati na talaga, atat na makita na wala na kayo kasi hamat nandiyan kayo, parang na ano sila parang hindi nila malaman kasi bilang respeto pa rin sa inyo. All you bleeding yellow hearts. Until you're still there, yung iba naman talagang wala na. Kumbaga, parang, nagkusa na. Kita nyo sa mga puliso natin. Nakita nyo ba? Kalat na ho yung mga pulis natin sa mga overpass, sa mga underpass, sa mga kalye. Nakikita ho natin sila, keeping up the order. Sus Mariosep, you know what? Hindi ko ho nakita to ng panahon ho ng mga dilaw. At ito mga dilaw ngayon, outgoing na sila, tsaka palang ho nila ginawa na kaya naman palang gawin. What's wrong? That's when you say, ito ho yung, kasi may terminology ho yan. Ayaw kong gamin sa Lunes, parang naninermon ho ako. Hindi ako galit ha. Oy, good morning nga pala kay Sito Beltran. Boss, Sito. Sabi ho ni Sito sa akin, sa Sito Beltran, Ben, pag nag-umpisa ka ba ng programa mo, nagdadasal ka ba? Of course, nagdadasal ako. Hindi ko na nakakalimutan. Anyway, thanks for the reminder. Kaya, kung gustong gagawin, kung talagang, kaya ho talaga, kanino ho ba sila nag-aantay ng order? Hindi ho ba? Lately lang ho natin nakita to. As a matter of fact, nung election, nakita na ho natin sila nang iikot-ikot na ho sa lansangan, pinupuna yung mga, kuminsan nyo, pakalat-kalat, palaboy dyan sa lansangan. Hindi naman ho matuturing homeless. Nakikita ho natin na talagang kinukuha ho nila, dinadala sa ano. Kaya naman pala. Hindi ko maintindihan bakit nagsasalita ito si Dinky Sulaiman. Palibhasa siguro, na-insulto pa siya kasi nandyan pa siya eh. Parang kumbaga, yung DSWD sa tagal ng panahon, lately, nagsasalita kayo, paalis na, magsilayas na kayo para wala nang problema. Nakita ko, kasi I one time,
Napanood ko ho, si Dinky Suleiman, nagsasalita ho siya na yung human rights, hindi naman binabiolate ang human rights when people out there in the street. Na ilagay mo lang sila sa tama. Yung mga bata ko minsan pakalat-kalat yan. Nakikita naman natin, pumapalag ho yung mga magulang na nandyan lang ho sa kalye. Hindi ho ba? Kasi hanggang marami ho tayong nakikita na ang bansa ho natin, hindi sa tinatago ho natin, may mga lugar na talagang ipapanatili nyo ho na ang syudad ho'y malinis. Hindi ho parang, Sus Mariosep, na nagkalat na nga. Kumbaga, nakikita nyo, at least, hindi ho yung basura nagkalat, Nagkalat yung mga tao. Hindi ho ba? So, ang point ho natin dito, ano bang ginawa ng DSWD? Hindi ba nira-round off na kayo, pati yung mga sinasabi mga rugby boys na yan? Pakalat-kalat sa lansangan. Nakikita ho ng mga barangay sa lugar, wala ho silang pakialam. Ngayon, nagpapakitang si Gilas ata or ito huy kampanya, hindi ko nga at this point in time I don't even know kung sa local government campaign ba to or kampanya ho na kumbaga nakikipag-ugnayan ngayon yung mga DSMS yung CSWD city sa city na kumbaga sige ayusin na natin to. Kaya naman palang gawin. But during those times nakita ho natin maraming pakalat-kalat, although nakikita pa rin natin marami pa rin iba dyan sa mga Center Islands. Nakita ho na ba natin? Naawa ho ako sa tuwing ako papasok na sa trabaho, natadaanan ho namin sa Congressional, may mga Center Island dyan, nag-stand up na ng mga tent. It's not good. It's not really good. Ayaw ho natin sabihin na gusto nating itago. Hindi ho ba? Kasi ang isang lokal na pamahalaan, kahit anong bansa o anong syudad, kapag nakita ho ang lansangan, maraming pakalat-kalat dyan, sabihin na hindi naman, do we consider them homeless? Yes, maybe. What do we consider them? Hindi ba? Sa state show kasi maraming yung homelessness, may kunting problema sa kanilang estado ng pag-iisip. Dito ho sa atin, hindi. As in, kaalat ho sila eh. Ngayon, ano hong ibig sabihin yan? Look at it this way. Changes here, kung ano ho yung mga lamat ng nakita ho natin ng panahon ho ng mga bleeding yellow hearts at yung mga yellow ngayon naging beige na. Alam niyo ho ba? From yellow to beige and then unti-unti ngayon from beige going to bigang pupula yan. Changes here. Kita niyo lang ho sa sa Kongreso. But anyway, let's not talk about that. Sa atin lang ho ang mga bossing gusto ko lang ho sabihin sa inyo. Kung talagang gagawin, magagawa eh. Ang problema ho nung araw, kiyaw-kiyaw eh. Puro accomplishment, puro performance ang sinasabi. Puro inclusive. You get it? You know, totoo man ang sinasabi nilang inclusive na nagkaroon ho ng sinasabing asenso. Eh kung yung asenso ay depende ho doon sa sinasabing porsyentong pagtaas ng sinasabi ho nilang economic growth, na kung titingnan ho natin, that's what you get when you're, accomplishment conscious, performance-based, accomplishment conscious. Sabihin na ho natin, true. Yun hong statistika na, na-accomplish niyo yan. Mga performers sa inyo. You perform to get an accomplishment. The accomplishment no longer sometimes relevant doon sa mga tao. Yung inyong mga nagawa, yung inyong mga naisakatuparan, kuminsan hindi na nararamdaman ng tao kasi sa inyong kagustuhan na magkaroon ng matinding accomplishment, yung inyong mga nagawa at yung kanyang mga pinaggagawa, walang saysay sa tao dahil naging talamak ho yung sinasabing kapabayaan. Lalo-lalo na ho, kuminsan ang kapabayaan ho kasi matatakpan ang anumang magandang nagawa ninyo. Ganun lang ho aking sasabihin. You know why? Natatakpan? Una, everybody wants an accomplishment. I guess si Pinoy ho, I know for a fact na parang accomplishment conscious ho si Pinoy. Si Mar Rojas is an accomplishment performance-based conscious ho itong mga individuals na to. I mean, nothing wrong with that. Basta't importante, gising lang kayo doon sa inyong mga nagawa, natutugma, at may saysay doon sa mga pinagsisilbihan ninyo. Kuminsan, baka kasi nakalimutan niya na ang pinakadahilan kung bakit nandyan kayo, pinagsisilbihan nyo. Magiging saysay ng inyong mga ginagawa ay doon sa mga pinagsisilbihan ninyo. Point it? You get the point?
Kasi kung kayo'y you're only after accomplishment, ibibida nyo kung anong inyong nagawa pero hindi naman natatamasa, hindi nararamdaman ng taong bayan, hindi nakikita. At ito naman ay sila'y natatakpan doon sa sinasabi nating kapalpakan ng ilan. Gross negligence, sabihin na ho natin. Sa mga departamentong makikita ho natin, naging sanhi ho kuminsan to DOTC, example, Department of Agriculture. Sige nga, sa DOTC, from NAIA, LTO, Sus Mariosep, saksakan, LTFRB. Hindi ho ba? So, lahat ho na sasabihin ninyo, yung pangangailangan ho ng mga individual, mga pamilya ho, na ito ho yung mga naging dahilan ho, bakit sabi nga ho ni Pinoy, it's too late nung malaman na namin na ito pala mga millennia, because of the social media, it was too late. Nagpakita lang naman kayo na wala talaga kayo sa mundong ito. Parang ewan kung may sarili kang mundong ginawa. Siguro virtual. That's what you get when you have too much of these gadgets that you're playing, what we call Xbox. You gotta have to get out of your box. I'm not saying you gotta be in the box, but you know, you're not even out of the box. You are not, sometimes, I don't know kung kayo nasa in the box or talagang nasa Xbox virtual imagination, no longer real. I just want to be funny. Mga bossing, sabi ho natin dito, pag pinagsilbihan ho natin taong bayan, dapat humalaman ho ng taong bayan, madla, yung populasyon, yung mga, ito naman ho, yung mga pinagsisilbihan natin, mga bossing ho natin. Sabi nyo nga, malimit, kayo ang boss mo. O sige, I'll be nice. Okay, if that's what you think, kami ang boss mo, well, I will give you the due courtesy. I know that we are your boss, but the problem is you're hard-headed. You know, listen, hindi na nakikinig. Minsan, wala kang ibang pinakikinggan kundi sarili mo. At kuminsan, siguro dulot yan sa sinasabing paglalaro ng mga virtual games that's only coming from the green. That's supposed to be yellow box, or Xbox. Ang Xbox kasi kulay green eh. Anyway, kaya balik ho tayo. Ngayon pa lang ho nakikita ho natin, slowly but surely, kung kayo ho'y talagang observant, kung kayo ho'y engage lagi sa lugar ninyo kung saan nagising kayo at napupunan nyo sa paligid nyo. Alam nyo kasi kuminsan, we become a creature of habit. That sometimes the creature of habit, it becomes routine sa ginagawa ho natin. Hindi na ho natin napapansin ang paligiran ho natin. Hindi ho natin napapansin. Para nakasanayan na ho natin na ganyan talaga ang pamumuhay sa Pilipinas, kaya tanggapin na natin. Which basically, we cannot blame ito mga tao na to kasi makikita nila sa pamumuno lamang. Halimbawa, sa isang lokal na pamahalaan, sa isang probinsya, sa isang bayan, makikita nyo, sa lansangan pa lang kung anong klaseng pamumuno, pangangasiwa ho ng sinasabing lokal na pamahalaan. Pag nagkalat ho yung mga sabihin ho natin mga palaboy, at hindi kayo palaboy lang ho sila, kung sila nakututulog dyan. Mga bata, what's the problem with this? Hello, meron bang mga lokal na pamahalan dyan? Nag-iikot ba? Hello, nandiyan ba yung mga barangay? Hello, kung sino naman yung mga local officials, are they awake? Kasi doon mo makikita ang isang bansa, isang bayan, kung ang bayan na yan, gising ho yung mga tao sa paligid, nakikita nila kung kung nagkalat ho yung mga palaboy, nakikita nyo kuminsan basura, nakikita nyo, sabihin na ho natin, sumisikip ang kalye, kalat ho yung mga vendors, merong kinalalagyan, may pinaglalagyan ho dyan. Kapag hindi ho nagkusa ang lokal na pamahalaan, walang pakialam, doon ho nabubwisit ng taong bayan. Kapag nakita ho ng taong bayan, mga serbisyo ho na binidulot ho na binibigay ho ng gobyerno, nagdudulot ho na sinasabing kalbaryo, kahit na hong kiyaw-kiyaw na sasabihin ninyo. Example, yesterday, si Pinoy ho, he again enumerated and trumpeted yung kanya mga accomplishment. Well, for the records, yes, it's an accomplishment. For the records, yes, it must be that your people are performing. But the very essence of what you're doing, word governance, medyo you failed, mga bossing. Dahil kami ang mga bossing nyo.
Sabi ho ni Cecilia sa Twitter, Idol, pag may visitor, inuubos, tinatago mga palaboy, mga plastic yung DSWD. Well, you said it right. Hindi naman kinakailangan itago eh. Somewhere, somehow, may magagawa ho mga lokal na pamahalaan nasyonal dyan sa mga bagay na yan. Get it? So, okay, si Tony Ben Placiente, ano bang nasa isip ni Sulaiman? Kakapapanood sa telenovela ata. Okay. Yung nagsalita ho kasi siya na hindi, yun hong basta't mag-ingat daw ho dun sa mga taong kinukuha sa lansangan, inilalagay sa lugar kasi parang violation of human rights, the freedom. Well, pag ikay pakalat-kalat sa kalye, anong ibig sabihin niya? Pabayaan ba natin, Sulaiman? Bakit hindi nyo ginawa na kausapin at tingnan ng maigi kung anong talagang mga problema nito? Ano bang mga dapat, kung sakaling gusto nyo silang tanggalin dyan sa estado nila, dapat meron kayong pamalit. You get it? That's the behavior ng mga taong natutulog sa lansangan. You must make sure na what's causing this. Di ba? So, anong inyong alternatibo para sila'y hindi na pupunta rin at meron kayong solusyon. Ako naman kasi, I will not give you any solution, mga bossing. It's the job of the local government unit if there's a think tank group, especially pag ang syudad mo'y maunlad. What's causing the traffic? Bakit kuminsan defiant? Bakit kuminsan anarchy na sa lansangan? Bakit kuminsan anarchy doon sa mga dadaanan? Hindi ka makadaan. Kasi bakit? Hindi naman ho natin sinisilip ang mga sinisilip ng vendor bagkos nagkalat ho eh. Anong ibig sabihin yan? Yun lang hong point. Marami, ayoko hong kasi sabihin ninyo, kabahagi lang ako ng sinasabing landscape ng pagpupuna, pero alang solusyon. The solution must be realistic. And that's why nandiyan kayo sa lugar na yan, so make a study. What's causing it all? Yun ho eh. Well, Christine, sabi ho, maraming accomplishment, pero kung hindi swak sa need ng tao, parang wala rin. Government should learn to listen to the public. Which is right. Yung kung gusto niyo mabasa ko ang inyong mga komento, huwag masyadong mahaba. Kasi I'm not in the business of reading parang newscast dito. Gusto niyo magkomento, swak lang, sandalian lang, kasi I don't want to be reading ang haba-haba. Kung iba sa inyo, may pagmumura pa. Kung kayo nagmumura sa inyo, kung may katawagan kayo, I will never read your comments. You get it? Kung gusto nyo mabasa kung inyong mga komento, yes, you can put your anger there, but don't use any terminologies na nakaka-insulto because hindi ko babasahin yan. Pwede ba? Kwento lang tong si Sex, sabi ko na yan. Okay, again, sasabihin ko, this is interactive program, pero hindi ho ako, I will not allow you to bastardize my program sa inyong mga bastardong putok sa buhong mga pananalita because I will not. Get it? So pati kayo nakikinig sa akin, I will lecture you if I have to. You get it? Now, sino ho tong sinasabi natin mga bleeding hearts? Mga bleeding yellow hearts. Sila ho yung kumukontra sa sistema, hindi pa nakakaupo yung mama. Sino ho ba ito yung mga bleeding yellow hearts? Kasama ho dyan yung mga networks, kasama ho dyan yung mga malalaking dyaryo, kasama ho dyan ang ine-SS ang kanilang mga balita, kasama ho dyan ang gumagamit ho ng interpretative journalism. Ang mga kumukontra kay Digong, yung mga malalaking networks yung malalaking mga newspaper sila ngayon nangangambat ng nangangalansingan ng mga bomboyes. Ang mga singit nila ngayon, nagpapawis. Ang mga yung alam niyo yung mga bawat, yung kanilang mga toes in their, sabihin natin, yung kanilang mga hinlalaki, mga gilid ng mga kung ano-ano yung yan, namamawis na nangangati, magkakalipong ngayon. Alam niyo bakit? Nako, Sus Mariosep, alam niyo ba mga bossing na marami hong mga malalaking networks na mag-e-expire na ho ang kanilang kontratang franchise and they have to renew. Kaya uncertain ho sila, ala ho silang katiyakan. Nakikita niyo ba ngayon sila na bumabanat ba? Nakikita niyo sila ngayon na umuupak ba? Lahat, pati yung mga taong na nagtatrabaho dyan sa sinasabing mga higanting yan, mga network na higanting yan, ay hindi na malaman kung ano, malapit na mag-expire. Dito pa kaya tayo?
Well, you have only yourself to be blamed, and may karapatan din kayo na medyo magkaroon ng pag-aalinlangan at walang katiyakan dahil ginamit naman kayo ng inyong mga network di ba? Pera-pera lang naman. Alam nyo kasi pag binigyan kayo ng prangkisa para mag-operate kayo ng mga malalaking network dyan, katumbas niyan ay responsibilidad. Ay yung prangkisa na yan, hindi pribilehiyo yan, hindi karapatan. Yung pribilehiyong katumbas ng responsibilidad na magbigay kayo ng magagandang programa, balita na tuwid na hindi tuwad. Ang mga balita kasi ninyo kung minsan tuwad Tulad ng sinasabing tuwad na daan. Kung kaya't mga bleeding yellow hearts ang tawag ko sa inyo, buti nga sa inyo. Natatauhan ba kayo ngayon? Nagkakalansingan yung mga bombolis ng mga bossing ninyo, hindi nyo malaman kung saan ba kami pupunta ngayon. Hindi namin mabasa itong si Digong. Well, wag niyong basahin kasi you can't read this guy. He's out of the box. Kayo kasi, puro kayo virtual. Virtual yung inyong mga sets. Virtual yan. Puro kayo nagkokroma kung minsan dyan. Ewan natin. Kaya parang lapit ho dyan sa virtual, hindi totoo. Imagination. O yung mga set ninyo dyan na magaganda, virtual kasi. Panahon na para magbago kayo. So, eto ho ngayon yung mga sinasabi ho natin kinakabahan. Ba't ho sila kinakabahan? Well, listen to what I'm gonna say. During the time of the election ho, makikita ho ninyo kung ano ho yung mga asal ho ng mga malalaking network, asal ho ng mga malalaking dyaryo. You know what? Yung iba sa kanila, garapalan kung ewan. Ang sagot pa nga this is business. Yeah, it's business. Well, you pray na yung franchise ninyo, marami kayo mga dilaw or mga beige na ngayon. Beige na kasi hindi na sila kulay dilaw. Beige na lang. Lighter na yung beige hindi ba? Malamya na dilaw yung beige. Malamya. Yung mga beige na ngayon yan yung mga lelong, yung mga kapatid ni Lolong, yung malalaking buhaya na nagpuntahan na ngayon. Eventually, yung mga beige na yan, magkukulay pula. So ngayon, ang ibig kong sabihin dito, since marami ngayon, may mga networks yan na kinakabahan, ang kanilang franchise, marapit na mag-expire, at merong iba dyan, hinay-hinay na sila. So, napapansin siguro nila na, teka muna, o nga naman, di pa nakaupo yung tao. Yung balita nalilihis kung saan-saan napupunta. Sa halip na magbalita ho kayo, ang ginawa yung balita na lang doon sa pagkakamali, kung sablay man nitong si Digong, is mahalaga sa inyo kaysa doon. That's it. Meron kasing the air of arrogance and invincibility na dahil malaki kayo. Now, you watch out. Yung prangkisa ho kasi, pag binigay ho sa inyo, katumbas ho niyan ay responsibilidad sa komunidad, sa bansa na magbigay kayo ng tamang mga impormasyon sa pamamagitan ng iyong balita at mga makabuluhang palabas na hindi puro telenovela, lahat na sinaksakan nyo na ng mga showbiz dyan. Well, kahit na anong pasipsip ninyo, padala kayo ng mga personahe ninyo na nagtalunan na iba sa mga personality na mga, sabihin na ho natin, yung personalidad ng inyong mga network ninyo na mga big time, sumisip-sip ngayon, humihigop doon kay Digong. Halatang-halata naman Di ba? Dati, grabe. Di ba? Ngayon, sige. Okay, let's put it this way. Sabi ho ni Pinoy kahapon sa Independence Day, hindi daw natin dapat huwag tayong tumigil at patuloy nating ipagtanggol ang sinasabing kalayaan at demokrasya. Tama ho siya roon. Kinakailangan tayo maging masigasig, vigilant, laban sa martial law na posibleng mangyari muli. Okay. I'm sure na may kunting laman subliminal nakatago, read between line. Bantayan ang ating demokrasya, sabi ho ng ganon. So okay, wala hong masama roon kasi any possibilities could happen and that's a statement of fact na sinabi ho ni Pinoy. Yung mga bagay na lang ho na pag medyong isang mga mamamahayag or yung kanilang mga nare-representang dyaryo sa media na malalaki, pag kayo gumamit ng interpretative reporting, which is interpretative journalism, incorporating, sinama ninyo yung mga nakaraang mga kaganapan sa mga balita noon,
mga balita noon during the election campaign, yung mga sinasabi ho na mga, sabihin na ho natin, yung bleeding yellow hearts ngayon, na sila nung una namamayagpag, sila ho'y maingay. Sila ho yung magsinasabing mag-ingat. Kasama ho doon si Pinoy. Pero si Pinoy ngayon, let's put him there like a statesman na nagsasalita lamang to remind us sa kanyang paalis. Kaya lang, mayroon hong ibang mga media na talagang gagamitin ho at sasabihin, ididikit-dikit ho nila. Hindi ho ba? Yung mga nakaraan, parang ang dating, si Pinoy pinatatamaan. Si Pinoy pinatatamaan niya si Duterte. Ito yung parang dating, parang siya yung diktador. Siya yun kasi ganito. Siya yung lahat ganito. Kasi panahon ni Marcos, ganito, ganyan. Malapit na yan. Magiging kulang na lang, baka gusto niyo, interpret niyo na lang, i-weave niyo lang ng konti, timplahan niyo na lang, angguluhan niyo na lang, idikit-dikit niyo yung sinasabing, pagtagpi-tagpi niyo Ang interpretative journalism, interpretative news reporting also, sometimes, you can do, siguro, sabihin na ho natin pinagtatagpi-tagpi nyo yung mga retasong mga tela-tela noon na mga may kaganapan. That's what you do, idikit nyo sa isang storya. You're not gonna say that kasi hindi naman talagang diretso yung sinabi ni Pinoy yan. But, so, not necessarily na sa balita pag binasa nyo, para pang ang dating, si Duterte. ang punto riyan. Maaaring tama kayo, hindi. Okay. Okay, so okay lang. Pag sinabi ninyo yung mga nakaraang balita noon si Pinoy na hinahambalo yung sinasabing demokrasya nanganganib dahil yung si Bongbong Marcos hindi na nga nanalo. Sabi nga ng iba, dinayan yun. Nagka-problema raw. So, hindi naman minimension yung yung issue na yun, pero doon patutungo yung inyong mga istorya na pinagtatagpi-tagpi nyo. Continue doing that kind of news. Okay lang naman ho yan Sige, ngayon, para pagdating naman ho siguro kay Pinoy, hayaan na natin si Pinoy. Total, wala naman hong magawa na tayo rito, kundi tanggapin na lang na siya ilalayas na. Let's give it to the man. Let's give it to the boy. let's give it to the man. The man na wala namang masama kung ipangangalanda kanyang mga nagawa, accomplishment, or trumpeting his accomplishment, na which could be true, kaya lang, true, but, sino bang nagsira niya? Kundi yung mga taong nakapaligid din sa kanya, mga sangkaterbang, mga inefficient, incompetent, walang alam. So, sabi niya, transitioning Philippines from the sick man of Asia, to Asia's darling under his terms. Wow! Pagbubuhat ng pangko. Self-congratulation. Wow, man. But that's okay. He's entitled to it. Just give it to the man. Ito naman si Digong, mga bossing, na wala siyang balita, wala kang marinig, ayaw makipag-usap sa media, kaya mga media kung ano-anong ginagawang pagrereta-retaso ng mga retasong tela, tapos nakakita na ba ho kayo ng, one of these days, I'm gonna come right here, I bought a polo shirt, it's parang reta-retaso sila, pero magandang pagkagawa, para silang pinagtagpi-tagpi, it's good, parang alam mo na, pero it's a style, siguro, isang araw, papadalhan ko si Pinoy ng reta-retasong polo. Kanya-kanya. Anyway, natutuwa at proud si Pinoy sa kanyang mga nagawa or kapalpakan, sabi ho rito. Well, hayaan na ho natin matuwa siya kasi may basihan din ho siya Saan naman kanyang basihan, let's give it there to the man. Pero ako ho'y naniniwala na natabunan lamang sa kapalpakan dahil sa mga hindi kasi madudunong yung mga tao niya. Madunong sa ibang bagay. Kaya nakikita niyo, kumikintab yung mga ulo Kumikintab na naman ang noo. Yung mga tulad ni Abad, di ba? Tulad ni Abad, tulad ni Abaya, tulad ni Alcala. Namamaga yung mukha sa sobrang pagsisinungaling na bumubula ang bibig. Pasensya na ho kayo that I sound like this. We expect something na pagdating ho ng kasalukuyang itong papasok na administrasyon, they'll do better. Kasi yun hong talagang marching order ni Pinoy at saka in-expect ho ng mga tao. Pagbabago na yan.
Tapos na ang maliligayang araw nila. Sana magsara na. Okay. Yung mga malaking network daw dyan. Sabi ho rito, malaking networks na naging maamong tupa na ngayon ay para makarenew ng kontrata. Hindi muna sila magsasalita. Natural, syempre. Pag good boy image ka muna. Si Dos Gonzaga, Sir Ben, ang bait nila ngayon. Ha ha ha. Di nila tinitira si Mayor Digong. May dinaramdam na. Peace. Ang ibig sabihin nun, peace offering. Peace. Kasi pag titingnan ho natin mga bossing, di pa ho umuupo si Digong. Kamakailan, when siya ho ang presidenteng parang dumarating na hindi pa ho umuupo, ini-interview nila. Ito naman si Digong, nagpapa-interview na. Sports, sige, good sports. Kaya lang nung medyo, eto na, naging issue, nabuisit. Yun tuloy. Siya ho yung presidente ata na parang, hindi ho ata siya tanggap. Parang pinupuntahan lang para makita kung anong sabit at sablay, yun gagawing balita. Kasi parang ang dating ho, marami ho nagsasabi rito na ako'y naniniwala na karamihan ho doon sa mga nagsasalita at kumukontra. Sila ho'y may connect doon sa mga bleeding yellow hearts. Kaya etong mga major networks at yung mga major broadsheet, pag pinagbilisan mo yung sheet, bigla mo putulin mo. Broadsheet. Double E, long E. Pero pag ginawa mo yung I, naku, ibang usapan na yan. Strong campaign, malakas ang kanilang kampanya. Napapansin nyo isang broad sheet. Hindi ba? Not. Kasi pag iniksian ko yun, ibang dating, hindi ba? Broad crap. Sila ho, yung wala hong ginagawa. Tatandaan nyo ho ba yung panahon ni Binay? Yung VP, talagang sunod-sunod. Tingnan nyo ho yung compilation ho nila kay Binay. Yun ho naging resulta. Thinking ho nila na kay Digong ganun din ang magagawa nila. Nagkamali sila. Gusto ng taong bayan. Kaya ngayon sila naging broad sheet. Idol, kulang lang yung bayad. Ano ibig mo sabihin? Ibang media kampe sa tiwalit, tabayang gob. Hay, nako, mukhang pera talaga. Di maka-move on sa martial law si Pinoy, paulit-ulit na lang ang paninisi niya. Huwag nyo nang, kabahagi na sa kanya personahe yun eh. Ano magagawa mo kung talagang ganun talagang pagkatao ng tanggapin mo na, wala ka na magagawa. Hindi ho ba? Nile Santos, wow, live stream sa Facebook, coming, change is coming as well sa BTalk. No, pangangailangan lang, hindi change. We just have to adapt to the situation. Di ba? Adaptability. Anong ibig sabihin ng adaptability? Sa anumang mga bagay na darating na hindi mo kontrolado, you can only take control of yourself. You can't control the situation. When a situation calls for you to change, you gotta be able to adapt. In this case, sabi ho namin, coming, live stream sa BTalk Live. Just in case pag hindi nyo napanood sa TV, pati sa YouTube, live stream, pati sa aming, website. Get it? So, wag ko kayong mag-alala. Sampal kasi daw si Dilaw Boss Ben, mga utak Xbox. With all the problems in the Philippines is facing during his term, he has the boss to still sit cross-legged in TV interview. Nothing wrong with that. What's wrong? Okay. Most bloody administration accomplishment, ika nga, kaya tama alang saysay talaga. Sabi ho ng ganun. Ha ha ha. Kahit anong among gawin nila, hindi madali sa sulsul na bagong presidente. Hindi madala. Sabi ni Angel Medel. Romel Dumdum Calme, tinatabunan lang mga kapalpakan la Sir Ben kasi nangulingan from Jensen. Well, marami pa ho to. Well, thank you so much. It's 11 o'clock in the morning. I gotta go. See you tomorrow. Adios.